Isang mapagpalang gabi po sa lahat. Welcome po sa Midweek Online Service. Ako po si Sister Alice ng River of God Revival Church, Marilao. Tayo po muna ay sama-samang makinig ng papuring awitin para sa ating Panginoon. I am the God that healeth thee. I am the Lord, your healer. And I sent my word, and I healed your disease. I am the Lord, your healer. This is his word. I am the God that healeth thee. I am the Lord, your healer. And I sent my word, and I healed your disease. I am the Lord, your healer. This is God's word. It's his promise. In Exodus 15, verse 26, he says, I am the God that healeth thee. In Psalm 107, verse 20, he sent his word and healed us. The Bible says his word will not return void, but it will accomplish the purpose for which it is sent. God's word in the name of Jesus is more powerful than cancer, heart disease, or any disease that you can name today. So let's put his word on our lips and let his healing come to us as we sing it to him. You are the God that healeth me. Let his healing come as we sing it. You are the God that healeth me. You are the Lord, my healer. You sent your word and you healed my disease. You are the Lord, my healer. Sing it. You are the God. You are the God that healeth me. You are the Lord, my healer. You sent your word and you healed my disease. You are the Lord, my healer. You sent your word and you healed my disease. You are the Lord, my healer. Yes, you are. Muna akong manalangin. Panginoon Diyos na dakila sa lahat, marami pong salamat sa lahat ng kabutihan at pagpapala na patuloy niyong pinagkakaloob sa amin. Patawarin niyo po kami sa aming mga sala, pakalinisin niyo po ang aming mga puso. Panginoon, salamat po sa opportunity na makapagbahagi ng iyong salita ngayong gabi. Nawa, buksan niyo po ang aming puso at isipan upang lubos po naming maunawaan ang inyong salita na aking ibabahagi. Samahan niyo kami, Panginoon, at tanging kayo lamang po ang maitaas ngayong gabi. Maraming salamat. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Dumako naman po tayo dun sa ating pagsasaluhan na Word of God. At yun po ay matatagpuan sa Book of Luke, chapter 17, verse 11 to 19. At ang pamagat po ay ang pagpapagaling sa 10 ketongin. Sa paglalakbay ni Jesus patungo Jerusalem, nagdaan siya sa hangganan ng Samaria at Galilea. Nang papasok na siya sa isang nayon, siya'y sinalubong ng 10 ketongin. Tumigil sila sa malayo-layo at humiyaw ng, Jesus, Panginoon, mahabag po kayo sa amin. Nang makita sila ay sinabi niya,
Humayo kayo at pakita sa mga saserdote. At samantalang sila'y naglalakad, gumaling sila. Nang mapunan ng isa na siya'y magaling na, nagbalik siyang sumigaw ng pagpupuri sa Diyos. Nagpatira pa siya sa paanan ni Jesus at nagpasalamat. Ang taong ito'y Samaritano. Hindi ba 10 ang pinagaling? Tanong ni Jesus. Nasaan ang 9? Wala bang nagbalik at nagpuri sa Diyos kundi ang dayuhang ito? Sinabi ni Jesus sa kanya, tumindig ka't humayo sa iyong lakad. Pinagaling ka dahil sa iyong pananalig. Salamat po sa pagkabasa ng kanyang salita. Nung araw po, ang mga may sakit na ketong ay nilalayuan ng mga tao dahil ito nga po ay nakakahawa at wala pang lunas ang sakit na iyon. Tinatrato sila na patapon sa lipunan, outcast, rejects. Kailangan silang i-quarantine sa labas ng syudad at hindi lang ang kagalingan ang nawala sa kanila, kundi pati kaibigan, kamag-anak, hanap buhay at dignidad. Nang panahon na iyon, nabalitaan nila na ang Panginoong Hesus ay nagpapagaling ng mga sakit. Kaya humayaw sila ng Jesus, Panginoon, mahabag po kayo sa amin. At inutusan sila ni Jesus na humayo at magpakita sa mga saserdote para magpatingin. Dahil yun ang protocol noon, na ang mga saserdote lamang ang makapagpapatuloy na ang ketong nila ay magaling na. At samantalang sila'y naglalakad, papunta sa mga saserdote, sila'y gumaling na. Meron po akong 3 bagay na ibabahagi. Ang number 1 po ay yung trusting God. Means having faith where there are things we don't know and will never know. Yung pong trusting God, pagtitiwala sa Diyos, sabi po dito sa Jeremiah chapter 17 verse 7. Ngunit maligaya ang taong nananalig kay Yahweh. Pagpapalain ang umaasa sa Kanya. Dahil sa pagtitiwala at pananampalataya ng 10 ketongin, sila ay gumaling. Ang Diyos ay makapangyarihan sa lahat. Siya ang may likha ng langit at lupa. Walang imposible sa Kanya. Kaya niyang magpagaling ng mga bulag at lumpo. Kaya wala tayong dapat pagtiwalaan kundi ang Diyos lamang. Ipagkatiwala natin sa Kanya ang lahat ng ating alalahanin sa buhay. Dahil ang Diyos lamang ang may kontrol sa lahat ng bagay. At kung magtitiwala tayo sa Kanya ng buong puso at walang pag-aalinlangan, gagabayan niya tayo sa tamang landas na gusto nating tahakin. At higit sa lahat, pagpapalain niya tayo ng kapayapaan ng puso at isipan. At ang number 2 po ay gratitude. Means the quality of being thankful, readiness to show appreciation for, and to return kindness. Gratitude, pasasalamat. Sabi po dito sa 1 Thessalonica chapter 5 verse 18, ipagpasalamat ninyo sa pangalan ni Kristo Jesus ang lahat ng pangyayari sapagkat yaon ang ibig ng Diyos. Maging mapagpasalamat po tayo sa lahat ng pagkakataon dahil napakarami po nating dapat ipagpasalamat sa Diyos. Una po yung hininga natin, yung araw-araw po na pakikipag-usap natin sa Kanya sa pamamagitan ng Biblia, yung pagbibigay niya sa atin ng pagkakataon na makapag-serve sa Kanya sa iba't ibang ministry. At kung nakakaranas man po tayo ng mga pagsubok, financially, emotionally, and physically, ipagpasalamat pa din po natin ito sa Diyos dahil sa mga pagsubok na ito, lalo niya tayong pinatatatag. Dahil alam natin na sinasamahan tayo ng Diyos. Sa 10 ketongin na pinagaling ni Jesus, isa lamang sa kanila ang nagpatira pang magpasalamat kay Jesus. At sinabi sa kanya ni Jesus sa verse 19, tumindig ka't humayo sa iyong lakad. Pinagaling ka dahil sa iyong pananalig. Dito, ipinapakita ni Jesus na ang isang taong bumalik upang magpasalamat ay hindi lang siya nagkaroon ng kagalingan, kundi pinagkalooban din siya ni Jesus ng kaligtasan at ang paghahanap ni Jesus sa iba ay nagpapahiwatig na sila ay makalimot matapos silang pagalingin ni Jesus. At ang number 3, God has never left. Means God is over there. He lives inside of us. All we need is to talk to Him wherever we are. Yung pong
Hindi po tayo iniwan ng Diyos kahit kailan. Sabi po yan sa Deuteronomio chapter 31 verse 8. Si Yahweh ang mangunguna sa iyo, kaya huwag kang matatakot ni panghihinaan ng loob. Maaaring may mga taong nang iwan sa atin o may mga mahal sa buhay na namayapa na mahal natin o maaaring hindi natin naramdaman ang tunay na pagmamahal. Ngunit tandaan natin ang pangako ng Diyos. Hindi niya tayo iiwan kahit kailan. Katulad ng 10 ketongin na pinagaling ni Jesus na sa pakiwari nila ay wala na silang pag-asa, ngunit hindi sila pinabayaan ng Diyos. Kaya kung may mga oras na pakiramdam natin na tayo ay nag-iisa, alalahanin natin na may Diyos na nagmamahal sa atin. Siya ang ating sandigan, hindi niya tayo pababayaan sapagkat ang Diyos ay tapat sa kanyang pangako. Siya ang Diyos noon, ngayon at magpakailanman. Kaya isurrender natin ang buhay natin sa Diyos, manampalataya tayo, at tanggapin na siya ang Lord and Savior ng buhay natin. Amen. Samahan niyo po akong muling manalangin. Panginoon, marami pong salamat dahil tinuturuan niyo kami na sa iyo lamang magtiwala, na maging mapagpasalamat kami anuman ang sitwasyon namin sa buhay. Salamat Panginoon dahil never mo kami iniwan, lalo na po sa mga pagsubok na aming nararanasan. Tunay nga na wala kami magagawa kung kami hiwalay sa iyo. Kaya dalangin po namin, patatagin niyo pa ang aming pananampalataya. Sa inyo lamang po kami umaasa at nagtitiwala. Ito pong aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Glory to God. Your healer, and I sent my word, and I healed your disease. I am the Lord, your healer. This is God's word. It's His promise. In Exodus 15, verse 26, He says, I am the God that healeth thee. In Psalm 107, verse 20, He sent His word and healed us. The Bible says His word will not return void, but it will accomplish the purpose for which it is sent. God's word in the name of Jesus is more powerful than cancer, heart disease, or any disease that you can name today. So let's put His word on our lips and let His healing come to us.